Shalom! Ako pala si May, isang caregiver dito sa bansang Israel, and welcome again sa aking YouTube channel. Sa aking vlogs ay share ko sa inyo ang buhay realidad ko dito sa bansang Israel. For today's ganap nga ay pang-anim na araw na natin ng back to work. Maaga akong gumising para gumayak at maglakad, at di nagtagal ay nakarating na ako dito sa therapy center kung nasa saan si Aba. Pero bago ako pumasok ay bumili muna ako ng tinapay kasi hindi ako nakapag-almusal. Ito na din yung almusal ko, tapos kasama na din yung magiging merienda ko mamaya para hindi na ako lumabas. Dito pala yung bilihan ng tinapay na laging bago at saka masasarap. Unahan ko na kayo, dito sa Israel ay normal lang yung mga tinapay na nakalantad or yung mga walang balot, walang plastic cover, pero hindi naman lahat. Tapos, pagkatapos kong pumili ng mga tinapay na gusto ko, ay babayaran ko na. Itong tinapay na to ay per kilo ang labanan, hindi siya per piso. Ayun, ang pinibili ko naman na tinapay dito ay yung alam ko na magugustuhan din ni Lolo. Syempre, alam ko na rin yung gusto niya. So, marami ditong bumibili kasi talaga namang masarap yung pagkain o yung tinapay. Saka malinis, saka lagi siya talagang bago. Pagdating ko sa taas, si Lolo ay nasa labas na. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya maaga siyang nagising at inaantay niya raw ako. After noon ay bumalik ako doon sa kwarto niya at pinaliguan ko siya. Tapos pinalitan ko din yung bedsheet niya pagkatapos ko siyang liguan kasi napuno daw ang kanyang diaper nung gabi. Pero ay inilinisan na siya nung mga nandito, kaya ako na lang yung magpapalit ng bedsheet niya. May mga nagpapalit din naman, kaya lang syempre mas gusto ko kasi yung ako na yung nag-aasikaso dun sa higaan ni Lolo or kay Lolo para satisfied ba? Kasi pagka yung iba, parang hindi ako ganun ka-satisfied. Syempre, alaga ko to. Mas gusto ko na ako na yung mag-asikaso, hindi na iyasa sa kanya. So, dahil wala namang space, ang ginawa ko ay sabi ko kay Lolo, yakapin niya yung mga kumot at yung blanket niya na bago. Kaya ayun, tapos habang nagpapalit ako, nakatingin lang siya. Ang kainaman naman kay Lolo ay nakakasimula na siya makakalimot. Pero okay pa naman si Lolo, okay pa naman yung isip niya, hindi pa naman totally nakakalimot na ng bongga. Hindi pa siya gano'n. Nagsisimula pa lang. Mild, kumbaga mild pa lang naman si Lolo. Tapos after nun ay medyo late na rin ako nagising pala ngayon kaya hindi ako nakaalmusal sa bahay. Nakapagkape lang ako, half bath, tapos gumayak na. Naglakad nga lang din ako. Tapos pagkatapos ko nito ay pinalitan ko mabuti yung higaan ni Lolo at inayos ko na rin siya ng bongga. Kailangan ko mabilis kasi nga anong oras na. Baka maubusan kami ng space dun sa kainan kasi ayaw ni Lolo nang nauunahan siya dun sa lamesa na gusto niya ay laging dun siya nakaupo. Kaya kailangan ay magmabilis ako para hindi pa kami maunahan dun sa pwesto na gusto ni Lolo. Tas after nun ay dinala ko na rin siya dun sa kainan nga at ang almusal naman ni Lolo ay daysa, tinapay, itlog, vegetable salad, tapos ayun, meron din siyang palaman. Kaya pa ni Lolong kumain, kaya okay lang na siya yung kumain mag-isa kasi ayaw niya na susubuan siya kasi hindi pa naman daw siya disabled. So ayan, marami na ring mga matatanda dahil may caregiver si Lolo ay nauna ko siyang pakainin. After nun ay kinuha siya ng therapist para dito na sa mag-exercise. Tapos ibinaba ko din si Lolo dun sa may TV para makapanood siya sandali. After no, nandito kami dito sa may lobby at naaamoy ko na nga yung lunch. Nandito na yung lunch at iaakyat na siya. So, kailangan na naman namin umakyat ni Lolo para mauna kami doon sa upuan namin dalawa kasi yun lang yung space na gusto ni Lolo. Tapos, hindi nagtagal ay umakyat na rin kami at naghanda ng tanghalian ni Lolo. So, mainit pa yan, kaya kailangan ay mauna na kaming kumain para hindi kami magtagal ni Lolo. Tapos, ayun, kumain na nga si Aba and ito yung mga matatandang kasama ni Lolo. Madami din sila, tapos may mga nag-a-assist din sa kanila, pero pag walang caregiver, mag-iintay ka. Tapos, ito yung lunch ni Lolo. Meron siyang soup, tapos kanin, schnitzel or chicken, tapos may vegetable,
kumakain lang din mag-isa si Lolo. Kaya carry lang naman. After nun, pagkatas ng 30 minutes ay hiniga ko na si Lolo sa kama niya at ako naman ay lalakad ng pauwi. So malamig ngayon kaya naka-coat na ako. Winter kasi dito sa mga panahon na mga video na to. Kaya tiis-tiis lang. Hirap ako pag winter kasi malamig. For the lakad ng person hanggang sa makauwi ng bahay. Kasi nga kagagaling lang natin sa bakasyon. Wala pa tayong kesep. Wala pa tayong pera. So after nun ay nakarating na din ako sa bahay. Tapos, nagmamadali naman ako na magpalit ng damit. So, hindi naman pala ako talaga nagpalit ng damit. Nagpalit lang pala ako ng sapatos dahil nga sa layo ng aking nilakad, hindi ko na malaya na ang medyas ko pala ay dumadaos-us na pababa kasi nga naglalakad lang ako kasi madami tayong agenda ngayong araw. Madami tayong lilinisin. Hindi naman nga ako puspusan sa pagtatrabaho kasi duty pa ako dun kay Lolo. Kaya, kung kailan lang ako may time, doon lang ako maglilinis ng bahay. Yun, inayos ko lang yung medyas ko tapos lumabas na ako kaagad kasi ang dami-dami na dahon dito sa labas namin. Wala namang ibang maglilinis nito kung hindi ako lang. Mabilis lang naman to, sa kagamay ko na rin. Tapos yung mga dahon na yan, dito lang din naman ang gagaling sa puno namin. Saka syempre kapag may humahangin-hangin ng kaunti, ang kagandahan kahit malamig ay mayroon namang haring araw. Kaya lang, mas nangingibabaw pa rin yung lamig kasi nga ay winter. So, ayan, matagal-tagal na din siguro tong mga dahon na to na hindi nalilinisan. Kaya kailangan kong linisan kasi hindi mapakali ang aking mata pag nakikita kong masukal ang aming kapaligiran. So, yung anak ni Lolo ay lagi naman din nagtatrabaho saka hindi naman din niya yan lilinisan. Ang kahirapan dito sa paglilinis ay wala kaming dustpan na malaki or wala ditong dustpan na malaki sa Israel. Puro ang dustpan dito ay ganyang kaliliit kaya mahirap din. Pero nasanay na rin naman ako. Tapos itong pang map ang ginagamit ko kasi hindi naman dito uso ang walis tingting yung katulad sa Pilipinas. So ayan, ganyan lang yung ginagamit ko kasi mas malaki, mas mabilis at mas madami yung sakop niya. Tapos after nun, dito ako gumawi sa gawin ng bodega na medyo madami-dami din naman talagang mga dahon-dahon kasi nga ayan yung sa may gate. Tas itong gate namin hindi na nasasaradong mabuti dahil sa laki ng nakalaylay na dahon. So, kailangan ko din siyang putulin and later ay papakita ko sa inyo na kung minsan ako din ay isang ganap na hardinera dito. So, ayun, all around nga yung trabaho ko. Pero okay lang, carry lang naman. Lagi ko nga sinasabi na wala naman tayong dapat ikahiya sa ating trabaho as long na ito ay marangal at wala tayong inaagrabyadong tao, wala tayong inaapahang ibang tao ay okay lang yon, magpatuloy lamang tayo kasi mabuti naman yung ating trabaho at wala naman dun masama kahit tayo ay nangangamuhan dito sa paraan na to ay kumikita tayo ng pera para sa ating pamilya. Tapos eto na nga, dito tayo sa bodega na medyo tuyo-tuyo ng kaunti kasi syempre may bubong pero ang dami din dahon, pero okay lang, carry naman. Tapos, dito medyo ako nahirapan sa pagpuputol ng puno. Ipapakita ko sa inyo kung bakit. Ewan ko ba kung bakit naman din natiis nila na hindi putulin yung nakalaylay na puno. Kasi nga, puno or dahon. Kasi nga, hindi na isasaradong mabuti ang gate. Siguro akala nung amo ko paglabas niya ay naisasarado niyang mabuti pero hindi naman. Tapos ayan, ilang araw ko na itong pinaplanong linisang bodega na to. Kaya lang wala akong time. Hindi sapat yung time ko kaya inuunti-unti ko na lang din. Pero wala naman dun sa anak ni Lolo. Okay lang naman sa kanya na unti-unti. Hindi naman siya nangingialam. So eto yung nakalaylay na dahon ba yan or puno na kailangan natin putulin para maisaradong mabuti yung gate. Kasi syempre ay nandito na ako. Syempre dalawa lang kami ng anak ni Lolo. Pwedeng makapasok doon sa baba yung mga masasamang loob kung gugustuhin nila. So kinuha ko yung malaking gunting na yan para maputol yung nakalaylay na yan kasi hindi na nga naisasara. Dito sa part na to na ginugupitan ko, yung talagang makapal yung pagkakalaylay niya. Imagine na walang nag-alaga sa bahay namin ni Lolo habang ako ay nasa bakasyon. Ganon talaga siguro kapag iba yung alaga ng totoong caregiver sa
reliever lang niya. Kasi syempre ako bilang caregiver ay alam ko na yung mga dapat talaga kong gawin, kung ano yung mas maganda, kung ano yung mas mabuti ay alam ko na. Although yung sa pagpuputol nito ay medyo nahihirapan ako kasi umaano sa may mata ko. Madami siyang mga mugmog na nalalaglag na kailangan ay maging alisto ka kasi nakakapuwing siya at medyo makapal din yan. Just imagine na wala man lang nag-asikaso na magputol dyan. Akala nila is na isasaradong mabuti yung gate pero ang totoo ay hindi naman talaga. Kaya ayun, nung nakita ko na hindi nakasaradong mabuti yung gate pagpasok ko ng umaga, sabi ko kailangan hindi ko makalimutang putulin to mamaya pag uwi ko. Kasi ilang gabi na rin ako natulog dito sa bahay ni Lolo pero nakita ko na hindi pala yan nakasasaradong mabuti yung gate. Kaya ayun, pag uwi ko nung tanghali, bago ko mag-idlip, matulog, ay pinutol ko na siya para wala na akong iisipin ng gabi. Kasi totally ay kaya siya yung tao dun sa baba kung gugustuhin pumasok. Kaya ayun, mabuti na nga lang at hindi naman ako choosy sa trabaho at sanay ako sa mga ganitong klase ng trabaho kasi palagi ko naman sinasabi sa inyo na ako ay laki sa bundok. Tapos after no, naputol ko na lahat, hindi ko na kaya yung nasa taas. Ayoko naman tumungtong sa hagdan, ay nilinisan ko na siya. Tinanggal ko ng mabuti. Tapos nung una ay tinutulak-tulak ko lang ng paa. Pero imamap, yung gagamitin ko dyan ay yung pang map din. Yung ginamit ko kanina dun sa mga dahon-dahon para malinis ko siyang mabuti. Tapos after nun ay isinarado ko na yung gate at ako naman ay mamamahinga sandali. Matutulog ako kasi meron naman akong 2-hour rest. So, ayan, isasara na siya ngayon, hindi katulad kanina na hindi siya talaga nakasara. Sinilip ko pa nga at para makasigurado kung sarado na ba talaga siya. After kong matulog ng 1 oras mahigit, ay naglakad na ulit ako papunta sa autobus. So, ngayon, hindi ako maglalakad pabalik kasi nakapondo ang ulan. Sumakay na ako ng bus at wala kang ganong sakay. Dadalawa lang ata kami ni Lolo na nasa likod. After noon ay bumaba na ako dito. Ito na kasi yung pinaka last station ng mga bus. Yung nakikita yung building sa likod ko ay doon tayo pupunta. Tatawid lang ako ng kaunti. Tapos ayun, binuntahan ko na si Lolo doon sa kwarto niya at dinala ko na naman dito sa lobby para sandaling manood ng TV kasi hapon na para dito namin aantayin yung anak ni Lolo. So ayan, may mga ilan-ilan na ding mga matatanda na nakatambay. Tapos umakyat na rin kami sa taas kasi nga maghahapunan na para mauna kaming kumain ni Lolo. So ayan yung dinner ni Lolo. After nun ay 30 minutes pahinga muna si Lolo. Dinala ko na ulit siya sa kwarto para matulog at ako ay lalahad na ulit pauwi ng bahay. Gusto ni Lolo na maaga ako nakakauwi ng bahay para hindi daw siya nag-aalala kung safe ba ako nakakarating ng maaga. Tapos ayun, nagpaalam na ako sa kanya kasi okay na siya. Sabi ko, bye-bye Aba. Yan, nakahiga na siya hanggang bukas na lang ulit siya. Tapos bukas na siya gigising. Tapos ayun, umuwi na rin ako ng bahay at nagbihis, nagpalit ng damit. Nakakapagod na araw, madaming ganap tayo for today's video, pero okay lang yun. Ganun talaga ang buhay ng isang OFW. Kahit napapagod tayo ay magpahinga lang, pero wag susuko at wag titigil, magpatuloy tayo para sa ating mga pangarap. Ako pala si May, isang caregiver dito sa bansang Israel. So hanggang dito muna. Shalom, Beli Hitrot! Bye!